Si Joel Embiid at ang Philadelphia Sixers ay masayang nagkaroon ng performance bilang Grinch sa TD Garden nitong araw ng Pasko. Sa kabila ng maraming pagbubu mula sa mga tagahanga ng Boston, natalo ng Philadelphia ang home team Celtics sa score na 118-114. Nagkaroon ng 66-58. Nakalamangan ang Sixers sa halftime ngunit ang 24-16 lead in third quarter. Laban sa Celtics ay nagbigay ng bagong sigla sa laro. Nagawa ng Philadelphia na makuha ang 11-0 run na muling nagpahirap sa laban. Gayunpaman, ang clutch free throw shooting ni na Embiid at Paul George ang nagpanatili ng kalamangan ng Philadelphia at nagbigay daan upang masiguro ang mahalagang panalo. Pinangunahan ni Tyrese Maxey ang lahat ng scorer na may 33 puntos habang si Embiid ay may 27 puntos at si Caleb Martin ay may 23. Pinangunahan naman ng Celtics si Jason Tatum na may 32 puntos at si Jaylen Brown na may 23. Maraming tagahanga ang pumuri sa pagsisikap ng Sixers sa social media at idineklara na bumalik na ang team mula sa kanilang team mula sa mabagal na simula ng season. Nanalo na ang Sixers ng 2 sunod na laro at 8 sa kanilang huling 11 laban habang pinapalakas ang kanilang tsansa para sa playoff contention. Sa kasalukuyan, nasa ika-11 pwesto ang Philadelphia sa Eastern Conference at 2 laro ang agwat mula sa ika-10 pwesto na Detroit Pistons. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan sa Sixers? Sa ibang laban naman, si Klay Thompson ay palaging kinikilala bilang isa sa mga pinakamahusay na shooter sa kasaysayan ng NBA at patuloy siyang nakakakuha ng mga milestone upang patunayan ito. Naabot niya ang 2,500 3-pointers this season laban sa Rockets, ngunit ngayon ay nalampasan na niya ang isa sa kanyang mga idolo. Sa laban noong Pasko laban sa Minnesota Timberwolves, nalampasan ni Klay Thompson si Reggie Miller para sa ika-5 pwesto sa kasaysayan ng NBA sa pinakamaraming nagawang 3-pointers na may 2,561 3-pointers. Ang mga nasa unahan niya na lang ay ang kanyang splash brother na si Stephen Curry, pati sina James Harden, Ray Allen at Damian Lillard. Nang tanungin si Steph Curry tungkol sa pagkakalapit ni Thompson sa paglampas kay Reggie Miller, nagulat pa siya na bumaba na sa ika-5 pwesto si Miller. Teka, sinabi mong ika-5? Ang galing kasi nalampasan ko si Reggie Miller 3 taon na ang nakakaraan at pangalawa siya noon, pero ngayon ika-5 na. Umaasa rin siya na makahabol si Klay Thompson at makapasok sa top 3 na anya ay magiging napakaganda. Nang kunin ng Dallas Mavericks si Thompson nitong off-season, inasahan nilang magbibigay siya ng espasyo para kina Luka Doncic at Kyrie Irving na makagalaw ng mas maayos at naniniwala pa sila na maaring napanalunan nila ang kampyonato noong nakaraang taon kung nasa koponan si Klay. Umabot ng halos 20 laro bago tuluyang naging komportable si Thompson, ngunit mula nang bumalik siya mula sa minor foot injury, maganda na ang kanyang nilalaro. Sa kasalukuyang season, nag-a-average si Thompson with 14.4 points per game and 3.1 3-pointers per game, habang may shooting percentage na 39.1% from 3-point range. Ngunit sa kanilang laro ngayon, natapos ng Dallas Mavericks ang kanilang 4 na sunod na home games sa American Airlines Center sa downtown Dallas kung saan tinalo sila ng Minnesota Timberwolves. Pumasok ang Mavericks sa laro na may 2 sunod na panalo habang ang Timberwolves naman ay naghangad na tapusin ang kanilang 3 sunod na pagkatalo, isang hangaring natupad nitong araw ng Pasko. Natalo ang Mavericks sa Timberwolves sa score na 105-99. Sa kabila ng masiglang suporta mula sa home crowd, bumaba ang record ng Dallas sa 19-11 habang umangat ang Minnesota sa 15-14. Pinangunahan ni Kyrie Irving ang Mavericks na may 39 na puntos, 4 na rebounds at 2 assists. Si Luka Doncic ay nag-ambag ng 14 na puntos, 5 rebounds at 2 assists bago umalis sa laro dahil sa injury. Si Klay Thompson naman ay dumagdag ng 12 puntos, 4 na rebounds at 1 assist. Ang Mavericks ay naharap sa malaking kalamangan ng Timberwolves na umabot ng hanggang 28 puntos sa ikatlong quarter. Gayunpaman, pinangunahan ni Irving ang isang matinding comeback sa ika-4 na quarter na nagbawas ng kalamangan sa 2 puntos. Sa kabila ng pagsisikap, hindi nagawang makuha ng Dallas ang kalamangan at nagtapos ang laro sa pabor ng Minnesota. Ang pagkatalo na ito ay nagbigay ng hamon sa Mavericks, lalo na't nawalan sila ng kanilang star player na si Luka Doncic dahil sa injury sa kaliwang binti.
Ang kalubhaan ng kanyang injury ay kasalukuyang sinusuri at ang kanyang pagkawala ay maaring makaapekto sa susunod na mga laro ng team. Anong masasabi nyo ngayon sa lagay ng Mavericks, mga kaibigan? Sa sumunod na laban naman, matapos ma-injure si Anthony Davis ng maaga sa laro dahil sa ankle sprain, nagpakita ang Lakers ng isa sa kanilang pinakamagandang koponan na effort ngayong season para makamit ang isang malaking panalo sa road game noong araw ng Pasko laban sa Warriors. Nitong araw ng Pasko laban sa Warriors, dahil wala si AD, inako ni LeBron James ang bigat ng opensa na nagtala ng 31 puntos sa kasama ang 10 assists. Si Reeves naman ay nagpakitang gilas sa magkabilang dulo ng court na nagtala ng triple-double na may 26 na puntos, 10 rebounds at 10 assists. Maraming role players din ang nag-step up. Si Rui Hachimura ay may 18 puntos at naglaro bilang center sa halos buong laro nang wala si AD. Si Max Christie ay nag-ambag ng 16 na puntos kabilang ang ilang mahahalagang tira at free throws sa huling bahagi ng laro. Si Dalton Knecht ay may 13 puntos at 7 rebounds. Nagsimula ang laro nang mag-shoot ng 2 sunod na triples si Dennis Schroeder para sa Warriors na sinagot naman nina LeBron James at Rui Hachimura na nagtala ng corner 3 upang panatilihin ang Lakers sa score na 10-9. Ang laro ay nagkaroon ng maagang turning point nang matwist ni Davis ang kanyang bukong-bukong. Bagamat naglaro pa siya ng kaunti, kinailangan niyang mag-sub out at pumunta sa locker room. Dahil dito, nag-deploy ang Lakers ng lineup na si Rui Hachimura ang center, kasama ang 4 na guards. Sa kabila ng pagkawala ni AD, pinangunahan ni na LeBron at Christian Coloco ang Lakers upang makuha ang kalamangan sa 30-28. Ang 3-pointer ni Hachimura, ang free throws mula kay Knecht ay nagpalaki sa lamang ng 7. Ang run ng Lakers ay nagpatuloy at umabot sa 16-2 na nagbigay sa kanila ng 39-30 lead. Sa ikatlong quarter, parehong nag-init sa 3-point shoot. Sa ikatlong quarter, parehong nag-init sa 3-point shooting ang dalawang koponan. Kumonekta sina Rui at Christie para sa Lakers, ngunit sinagot ito ni na Draymond Green, Andrew Wiggins at Steph Curry na nagtulak sa timeout ng Lakers sa score na 67-67. Muling pinanumbalik ni LeBron ang kontrol sa laro sa pamamagitan ng and-one at fade-away jumper. Sa ika-4 na quarter, ang Warriors ay agresibong nagbukas ng run upang mabawasan ang lamang sa 5. Ngunit si Rui ay tumira ng malaking 3-pointer pagkatapos ng 2 offensive rebounds na muling nagpalaki ng kalamangan ng Lakers. Sa huling minuto, nagmistulang kontrolado na ng Lakers ang laro bago magpakawala ng layup at 3-pointer si Curry na nagpalapit sa score sa 109-105. Gayunpaman, tumugon si LeBron sa pamamagitan ng sariling 3-pointer para muling itulak ang lamang sa 8. Sa natitirang 22 segundo, si Curry ay muling tumira ng imposible ngunit matagumpay na 3-pointer para itay ang laro. Ngunit sa huling tira, si Austin Reeves ang nagbigay ng panalo sa Lakers. Tinanggap niya ang inbound pass, nilampasan si Andrew Wiggins at nagtapos sa rim para sa panalo. Matapos ang laro, sinabi ni LeBron sa isang interview na gustong-gusto niya ang NFL. Pero ang Pasko ay para sa kanila. Anong masasabi niyo, mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.